merong kayong plinanta na tao para tayaan PCSO, hindi nakalusot sa bagsik at husay ni Senator Raffy Tulfo. Sa naganap ng hearing sa Committee on Games and Amusement na pinangungunahan ni Senator Raffy Tulfo, ay kwestiyon nito ang kredibilidad ng PCSO. Ayon pa sa senador, ay tila ba questionable ang mga sunod-sunod na pagkapanalo sa loto, kaya't hindi maiwasang maisip na kung talagang mayroon nga bang nagaganap na hokus-pokus sa nasabing opisina. Na ang tanong, talaga bang may nananalo sa loto? Hindi ba na maninipula yung laro? O baka naman ito ay moro-moro lang? Ayon daw kasi sa senador, ay may mga nakaabot na balita sa kanya na meron daw dayaang naggaganap sa loob ng PCSO. Kung paano, ay posible na meron silang insider na pinapataya sa lahat ng winning combinations, lalo na't mas palaki ng palaki ang premyo sa bawat araw. 202, 372. The reason why I'm asking that, Mr. Robles, ito yung issue. Sa 649, 14 million ang total combinations. Tama? Opo. You follow me? Lahat Opo. kayo? Sa 14 million combinations, you times that sa 20 equals to 280 million. Opo. Tama? So, kung ima-minus mo yung 280 sa 640, kasi yun ang naging jackpot eh. Tama? Is equals to 360 million. Pinalobo yung price, yung jackpot, para tayaan. At sino yung tumaya? At paano yung pagtaya? I will explain. So, nandun na po tayo sa 260 million. Ang sinasabi ng ilan, merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa niyo yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganansya pang 360. Paano gagawin yon? 14 million combinations. Napakatagal yon. Kung tutuusin. DICT, you're still following? Now, ang sinasabi ngayon nila, possible naman daw yon. Especially, itong 649 ay pinalunan sa online. Pwedeng manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours kaya nang matayaan ang lahat ng numero. Ayon naman sa PCSO na lahat ay may karapatang magtaya sa kanilang mga maisipang number combinations at wala di umano silang kontrol dito. Your concern, Mr. Chair, is very valid. We understand that you really wanted to get at the bottom of this, but kami po ay tumataya. Ang laro po namin ay you have to bet it actually. Yung system betting, which is actually with the e-lotto, is actually only for 6 days yung advance nila. Ano po? So, we don't know of yung sinasabi yung ganyan po karaming massive voting. Hindi ko po alam paano po gagawin yon. And to begin with po, we would like to assure you that you can never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet. Dagdag pa ng senador na kung posible kayang mahak ang sistema ng PCSO upang mamanipula ang winning combinations na ayon pa sa isang IT expert ay talagang posible itong mangyari. Sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabuatan lahat
Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibintang. Possible or not. Robles, I'm not an IT expert. Okay, hindi ako nagmamagalingan. Pero lahat ng computer kayang i-corrupt. Well, In fact, the best computer, the most secured computer, even sa Pentagon na computer, supposed to be the most safest and guarded computer on this planet, ay na-corrupt o na-penetrate ng isang hacker. So don't tell me, yung computer ninyo na sinasabi mo drive, hindi kayo makorrupt. Kasama din sa natanong ng senador ay ang legalidad sa pagdagdag di umano sa premyo ng loto gamit ang pondo ng opisina at hindi ang mga kinita sa kada araw na pagtaya ng mga mamamayan. Tanong ko po sa inyo, unang-una sa lahat, legal ho ba yun yung kayo po ay mag-augment sa jackpot ng mga lotto games ninyo coming from the prize fund? Kita na po yun eh. Bakit natin ibabalik pa? At number 2, sabi niyo meron kayong surplus. Wow, kung meron kayong surplus, gamitin na lang natin dun sa mga very important projects. Ibalik natin sa charity, ibigay natin sa mga hospital, chemotherapy, kidney dialysis, so wheelchairs, ambulansya. Bakit natin ibabalik doon sa loto para pustahan at panalunan ng 1 o 2 tao? Tahasan namang nanindigan ang PCSO na talagang totoong walang dayaang nangyayari sa kanilang opisina. Kung ating matatandaan, ay dati nang na-involve ang general manager nila ngayon na si Mel Robles sa isang anomalya sa LRT taong 2017. Ito ay dahil di umano sa maanomalyang implementasyon ng 400 million pesos maintenance and janitorial contract sa LRT. Kaya't kung iisipin ay talagang napakalaki ng tsansa na may katotohanan talaga sa likod ng mga anomalyang nagaganap ngayon sa PCSO.